So kaning number one daw nga logi state diri kanang Republic Act 10354 kabahin man ni sa Responsible parenthood. responsible parenthood. So kaning mga kuha na-implement kini siya kay naaman tay mga BHW sa barangay naghan man ato BHW then gikan sa kuan ilahang main nga center na amantay assign nga gitawag og midwife assign sa ato ang barangay. So mao ni siya mo guide sa mga BHW kung unsay angay buhaton ining kabahin sa Republic Act 10354. So, state ani nga number 2 is Asa basahon. sige. So, how has our barangay disseminated information about the different methods of family planning and reproductive health services available under RA 10354 to your constituents and what strategies have you found to be most effective in reaching different demographics within the barangay? So ano na siya naghisgot na siya og unsay mga pamaagi nganong maabot jud sa mga respondents na. So kaning BHW gihapon dong ang kuan ani ipahibalo gikan sa ato ang gikan sa midwife din to BHW then may session man ay appeal po na siya sa session o unsay mga isgutan nga kaayuhan nga para ng about ani nga about nga law. So ko na siya may assignment ta nga mga BHW every sitios. So ipaabot na nila nga mga importante para sa mga like family planning, mga family planning appeal na siya kay kuan man ang uban guro nagkalisod na ning uban tungod sa kadaghanon sa mga bata. So bisan tuod og ang ato ang kuan mura magnaaman joy ingon ta contradiction ani kay sa barangay naaman toy kuan nga bag-o na pod nilang kuan nga which is ang ang pamilya imbis ang mother na ana pod sa ilaing anak makaanak siya makadawat naman noon siya og assistance nga 10 kilos nga bugas. Wa pa noon siya makuan ron wala pa mi ka sugod nga naanay na tagaan pero mauna na siya roy gikuan ongoing kuan na siya assistance. So let us proceed sa number 3. What challenges, if any, has our barangay encountered in the implementation of RA 10354, such as logistical hurdles, resistance from certain sectors, or limitations in resources? So how have you addressed or are you addressing these challenges? So mga na murag na lack of lack of resources. Lack of resources. So mo base gyumi sa midwife dayon sa among sa center dito sa atong barangay na gitay main center sa ato ang kuan sa lungsod. So kung kulang mi sa mga serbi mga gamit para anang pag-implement ana nga kuan law. So mo ngayo na pud mi mo hangyo mi sa midwife nga basig matagaan ang amo ang barangay. So wala ra po ni contradict nga mga individuals ani nga kuan. Wala ra na siya. Wala ra ni contradict at least kayo. So number 4 ay upat na ta question. So how has the barangay health center or other local health facilities in our area
been equipped or supported to provide the full range of reproductive health services outlined in RA 10354. So, Wala katuning siya. pagkuan ang pagkuan nato contraceptives. Ah, so kanang contraceptive mo na siya serbi ato ang gikuan no sa atong barangay para po na siya nga mo laser ang ato ang kuan sa dayon mo laser pod ang ato ang kanang ingnon ta na lisod kayo nga pamilya. So, naglisod nga pamilya, murag jutay na naman. Jutay man ang mga kuan. Ang ato ang mga mother nga ingon ta mga anak tungod sa contraceptive. So, mura siya murag na siya advantage. Dito. So, what has been the level of community awareness and acceptance of RA 10354 in our barangay since its implementation? So good sa pag-implement ani nga law. So have you noticed any changes in attitudes or practices related to family planning and reproductive health? So ni worsen ba ang cancers? Worsen or ni develop ang Mura ingon ta mo develop nga mapadulong sa maka-adapt na gyud ang mga kuan ang mga people. ang mga mother sa maong barangay. So mo magsigi-sigi ang maong contraceptives nga gikuan kay gidawat na mao naman gid na siya balaod. So madawat na gyud siya. So ma-adapt na gyud siya. Familiar na sila ana kuan. So madugay kay kani bago pa man gyud nga gikuan pero murag dugay naman gining gikuan ning contraceptives sa una pa man gini pero kay mura ingnon ta wala man gyud makuan dayon kanang ingnon ta wala na-implement pero jutay pa gyud ang nag-implementar nga mga mother. Jutay pa gyud ang sugod or adapt sa maong family planning. So, can you describe any collaborative efforts or partnerships our barangay has established with other government agencies such as NGOs or non-government organizations or community organizations to further the goals of RA 10354? So naabay yung mga collaborations sa uban nga sectors ang atong barangay nga Og maghisgot ta sa barangay Ginoon kuan pananglitan ang DOH kuan mo gina siya so sama na siya sa tuwang kuan partner sa barangay. So magkuan ginaaning naay pananglitan og naay seminar nga ipatawag ang mga BHW. So muadto pod ang mga BHW. So mao na siya pamaagi nga nung magkuan pod ang mga barangay na partner no? So para tinabangay na siya para ma-orient po ang mga BHW nato kung sa mga pamaagi tarong pamagi. So mao na siya Na 7 atas na question. So, how does our barangay monitor and evaluate the impact of RA 10354 implementation on the health and well-being of your constituents, particularly women and children? So, are there any specific data or indicators you track? na kuan na siya ning ang BHW ana sila monthly report sa kuan. So sa survey nila kada naman sila assign nga kuan sa barangay na may assign kada sitio ang BHW murag tag duha sila ka BHW every sitios. Then mo pass na sila og kuan required na sila sa Data. midwife nga mo pass siya every month data og pila ka buok
ang mother nga ingon ta ni anak pila ka buok mother nga ingnon ta ilahapon na silang ikuan sa mga contraceptives ilahang ko ni ug ni gamit ingon ana dayon napo na sila total sa mga bata nga kuan ug ingnon ta ni laser ba ining bulana o dayon so mas maayo kay basta mo laser kay bot pasabot ang lungag paabot sa moong barangay Effective. na effect ni effect. So, number 8 question. So, what specific steps has our barangay taken to ensure that vulnerable populations within your jurisdiction, such as adolescents or low-income families, have equitable access to reproductive health information and services under 10354? So unsa na ka ba? Specific steps nga ato ang nga our barangay taken to ensure that vulnerable populations within your jurisdiction, so such as kaning mga adolescents and low income families, nga matagaan sila equitable access to reproductive health information. So kuha na siya daw parehas o kuha na mo gitaroy mga mga asosasyon at ay ibutang PWDs na mga asosasyon PWDs. So every association na ana siya ingnon ta mga officers na pod. So ang president ana mo na siya maningkamot ug unsay kinahanglanon sa kuan ingnon ta sa mga PWDs dayon senior citizens na putay namang putay kuan sa senior citizens, di ba? So mao mo gani sila yung mga ingnon tang mga talabangon gyud kayo mga ingnon no. So katong mga ingnon ta pamilya murag naglisod tungod sa mga anak di kayo to siya kuan kay pwede ra man to siya na may ang barangay usahay maingon man nga kuan ato ang i-prioritize ning kuan og naay mga ingnon ta kaayuhan prioritize na to ang mga PWDs o senior citizens. Pero kung pananglitan jud og mo sobra ang mga kuan so moabil jud ang katong naagid sa poverty nga so Para matabangan, para ma-address matabangan. di lang kuan. ingnon na so mo na siya. So, and then, ninth question. Have there been any noticeable changes in the demand for family planning services or maternal and child health services in your barangay since the full implementation of RA 10354? Mas pagkano ba? So, again, so have there been any noticeable changes in the demand for family planning services or maternal and child health services in your barangay since the full implementation of RA 10354? Na by changes or ni dako ba or ni develop ba ang atong So kabahin sa maong balaod sa law nga gi-impose sa so about family planning. So as of now may development gid siya. Okay. Base sa report sa mga BSW kay naaman to yung mga tingnan ta mga ayuda dayon ang family planning pod nga kuan gipasok pod nila mo na nga i-brief po nila ang mga every family ingnon nila nga kuan nga na wala mamo kuanin nga ingon anak pero namo gitay contraceptive para po ninyo listening kayo mo lisod man kayo ang ilang panginabuhi kung panangitan mo daghan yun ang mga bata. So ni-develop kay murag nilisir ang kuan karon kana ingnon ta na naa sa poverty nga family. mabantayan dahil ninyo sir ang Okay kuan man mo report man pod ning mga BHW pabahin pod sa sesyon pag naaga na yung mga ingnon ta dito na ay mga bata nga nagkinahanglan po og
ayuda dayon na may mga kuan gikan sa center. Napod may mga ingnon ta mga tambal pod nga gikuan po diri sa barangay. Na kuan. So, Kuanan jud ang assign nga midwife diri nga naagi siya budget para gipod sa mga tambal sa barangay. so last question. Looking ahead, what are our barangay's priorities or future plans to further strengthen the implementation and maximize the benefits of RA 10354 for the residents of Old Namangka, Mabinay? So further stop pardon Pardon. So, looking ahead, what are our barangay's priorities or future plans to further strengthen the implementation and maximize the benefits of RA 10354 for the residents of Old Namangka, Mabinay, Negros Oriental? Okay, so ang barangay ni tabang mangyud sa kuan og unsay mga kuan sa mo report mo po ning amo ang kuan midwife nga assign. So mangutana po na siya na po na data nga ibutang dito sa kinahanglan magunay kuan sa barangay yun. So transparent yun dapat, sir. Transparent yun ang pagkuan. So pag report niya nga mo ni unsay angay i-follow up mo na amo ang gitabangan o himo og kuan pamaagi aron gid siya mo ma-coop up jud ang maong low nga kuan Effective may gid ang effective gid siya. So sa barangay Old Namangka na kinahanglan nga amoa siyang i-discuss dayon ang mga BHW mauna po na siya mo pasabot sa mga ginikanan dayon mo na nga from time to time gasigi pod og gasigi pod monitor ang mga ingnon ta ang mga barangay official og kinahanglan pod ang data sa maong kuan maong midwife nga makita gyud siya kay unsa may among i-discuss kung wala ang maong data. So for effectiveness kinahanglan nga transparent yun. that's all sa Maura na siya. Thank you, Sige. guys. Sige na.